Ang babaeng ito ay hindi nagbabayad ng mamili sa bayan. Maaari niyang piliin ang anumang gusto niya sa tindahan. Nang makakita siya ng sapatos na gusto niya, buong tapang niyang sinabihan ng manager na ibigay ito sa kanya. Kung hihilingin sa kanya ng isang clerk na magbayad, ang manager ay agad na susugurin at pipigilan siya. At sasabihan pa ang clerk sa publiko. Dahil siya lang ang bida sa bayan, naging gymnast siya. Sa Olympics, hindi niya sinasadyang napilipit ang kanyang bukong-bukong. Ngunit tumanggi siya sa paggamot, tiniis ang sakit, at natapos ang kanyang huling gawain. Nanalo siya ng bronze medal para sa kanyang bansa. Mula noon siya ang naging bayani ng bayan. Ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng dako sa bayan. Bawat kalye ay may parking spot na nakalaan para lang sa kanya. Bawat tindahan ay natatakpan ng kanyang mga larawan. Maging ang mga karatula sa kalye ay dala ang kanyang pangalan. Ngunit pagkatapos niyang magretiro, hindi niya matatanggap ang ordinaryong buhay. Araw-araw niyang sinuot ang kanyang competition tracksuit, kumakain at umiinom ng libre sa bayan. Hanggang isang araw, napilitan siyang maging coach ng isang batang babae. Sabik na ipinakita ng dalaga ang kanyang mga talento. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang stream ng panunuya. Dahil alam ng babae deep inside kapag nanalo ng medalya ang dalaga, mawawala sa kanya ang lahat. Kaya sadyang tinuruan niya ang dalaga na magsanay gamit ang meditation. At dinala din siya sa isang restaurant, nag-order ng isang malaking mesa ng mataas na calorie na pagkain at hiniling na tapusin niya ito sa loob ng 10 minuto. Dahil dito, nahilig ang dalaga sa masarap na pagkain mula noon. Hindi nagtagal ay naging chubby na siya, ni hindi niya magawa ang mga pangunahing galaw. Sa sandaling iyon, humakbang ang isang lalaki, nag-aalok na maging bagong coach ng babae. Nakaramdam ng krisis ang babae. Sa wakas ay nagpasya siyang sanayin ang babae ng totoo. Upang kontrolin ang kanyang dieta, pinaamoy niya ang dalaga ng pritong manok habang kumakain ng mga pipino. Ang epekto ay instant. Nagbago din ang babae. Ganap! Siya ay nagpakita kaagad sa alas 7 tuwing umaga na nagbibigay sa batang babae ng matinding pagsasanay. Nang hindi makalanding ng maayos ang dalaga, itinali niya ang sariling hairband sa paa ng dalaga, kaya't mas makakarating siya. At sa tuwing nagkakamali ang batang babae sa balance beam, tinuruan niya itong muli mula sa mga pangunahing kaalaman. Nang hindi niya namamalayan, ibinigay niya ang lahat ng natutunan niya sa dalaga. Sa wakas, nagsimula na ang pambansang kompetisyon. Pero bago pa man umahon ang dalaga sa stage ay nagsisina ang babae. Parang nakikita niya ang sariling pangalan na walang awa na binubura. Dahil ang kanyang mga poster sa mga tindahan ay tratuhin na parang basura, papalitan siya ng dalaga at magiging bagong idolo ng bayan. Kaya, isang kakilakilabot na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Sinadya niyang magsabi ng malupit na salita para maabala ang dalaga at mabigo siya sa kompetisyon. Pero mabilis siyang nagising. Hindi niya ginawa. Sa halip ay hinimok niya ang dalaga na maging matapang. Sa huli, perpektong gumanap ang dalaga. Nanalo siya ng championship. Lahat ng kamera ay napalingon sa babae at ang babae ay napatabi. Pagkatapos ng kompetisyon, ang kanyang pangalan ay pinalitan ng pangalan ng babae. Ang mga lansangan ay puno ng mga banner na nagdiriwang ng tagumpay ng dalaga. Ngunit ang batang babae ay umalis kaagad sa bayan pagkatapos matanggap ang kanyang parangal. Hindi man lang siya nakadalo sa autograph session na ginanap ng bayan. Nang makita ito ng babae, inayos niya ang kanyang buhok, umahon sa entablado ng may kumpiyansa. Inihagis niya ng husto sa lupa ang larawan ng batang babae at inihayag na gagampanan niya ang tungkulin ng isang coach upang pamunuan muli ang bayan sa podium. Kaya ito ang tanong. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, tutulungan mo pa ba ang babae na manalo sa kompetisyon?